Ito ngayon boss, tayo natin yung desisyon ng may-ari na kung papalitan ng cylinder head itong nakakabit dito, kung papalitan o ipapa-repair na. Kasi yung cylinder head na galing dito, masyado na siya manipis kung ipapa-repair pa natin kasi yung pinaglalapatan ng gasket, lumalim yung pinaglalapatan ng gasket. Ngayon, pag ni-repair yun, malaking mababawas doon sa cylinder head. Kaya ang gagawin muna natin dito ngayon, dito sa engine block, lilinisin muna natin to habang hinihintay natin yung cylinder head na dumating o yung kung ano yung desisyon ng may-ari, dahil ngayon wala pang desisyon. Ang gagawin muna natin dito, lilinisin natin to at i-repair natin tong ito, pinaglalapatan ng cylinder head gasket para pumantay siya, dahil hindi natin alam, baka di natin alam itong engine block na to, baka bingkong kasi sa sobrang overheat yung pinaglalapatan ng cylinder head gasket dito, sunog na sunog. Hindi natin alam, baka lumalim yon at kung di natin gagawin kung di natin i-repair to, baka sumingaw kagad yung cylinder head gasket dito pag di natin ginawa. Kaya tuwing magtatap overhaul tayo, lagi po namin ginagawa na bago ikabit yung cylinder head gasket, kailangan natin na malinis itong engine block at i-repair natin na manual siya para makita natin kung pantay ba yung pinaglalapatan ng gasket o hindi. Bago natin i-repair itong engine block, kailangan mo natin itong nakadikit na asbestos galing sa cylinder head gasket, kailangan alisin natin to. Kailangan malinis muna para pag niliha ito, saglit lang, hindi siya matagal, para makikita natin kagad kung pantay ba itong pinaglalapatan ng cylinder head gasket. Pero bago natin gawin yon, kailangan ito munang itong timing belt, saka ito alisin muna natin para pag niliha natin to, maluwag, hindi siya masikip kasi bumabangga rito yung gagawin natin na pangliha dito. Kailangan alisin natin to para maluwag siya. So ganun lang guys, ang gagawin natin muna, ipapakita ko po na sa inyo kung paano natin na i-repair to na manual repair, mano lang siya. Dahil pag dinala pa kasi natin ito sa machine shop, itong engine block at ipapa-repair, masyado matagal na. Baka abutin to ng mga ilang araw bago matapos to, kasi ang gagawin kasi pag i-machine shop ito, kung machine shop ang gagawa, kailangan ibababa itong engine block, pati ito kailangan maghiwalay siya, may baba, tapos tatanggalin lahat ng laman dito sa loob, mga piston, sa crankshaft, sa mga bearing. Kaya matagal kung tatanggalin pa natin to. Kaya ang gagawin natin, yung madaling paraan lang muna, at maayos naman yung gagawin natin kasi lagi naman namin ginagawa to, na hindi na namin kailangan ibaba itong engine block. Kapag nilinisan po natin itong pinaka block niya, dahil aalisin po natin itong mga asbestos dito na nakadikit na gasket, ang gagawin natin, lahat po ng butas ng langis na dinadaanan pababa, tulad nito, may butas po ng langis to rito, kailangan po natin takpan para pag nilinis natin to, hindi siya papasok sa loob ng makina. Tulad po nito, lahat po ng butas na daanan ng langis, takpan po natin para yung dumi hindi siya papasok sa loob. Ngayon itong piston naman, takpan din natin kahit papel, para kahit paano maiwasan na yung dumi. Kaya sa pagliliha natin mamaya, mapasukan ditong gilid, dahil gagasgasin itong liner na ito pag mapasukan ng mga liha na natatanggal. Itong tubig okay lang to kahit hindi na natakpan, kasi pwede naman natin ito linisin, may drain naman dito. Ito na po yung liha na sinasabi ko kanina na gagawin ko. Ang ginawa ko, mayroon itong liha, dinikit ko sa makapal na salamin. Siguro mga 1/2 ang size nitong salamin na to. Ito ang ipangliliha ko doon sa pinaka block ng makina. So ito po siya. Ngayon titingnan natin kung dito natin malalaman kung pantay itong pinaglalapatan ng cylinder head. Dito makikita natin kung bingkong ba itong cylinder block o hindi. Ito lang nilalagay dyan. Ganito lang po ang paglilihan nito. Kailangan pantay yung pagtulak niya. Tulad dito,
Kailangan ganyan lang po siya. Dito malalaman natin kung yung itong pinaka-block. Ang unang kinain ng liha, ito po, ito yung dulo-dulo. So dito, saka dito. Ngayon, titingnan natin kung gaano siya kakapal bago abutin itong gitna na to. Kasi dito, inabot na siya eh. Dito, inabot na siya. Mayroon na siyang tama ng liha. So ganun ang gagawin natin. Kailangan mapantay natin to. Ito po, tinamaan na siya ng liha dito. Saka ito, saka itong side na to, tinamaan na. Pero dito, dito sa dalawang liner, wala pa. Kasi dito, mayroon na siyang tama na liha. Saka dito sa dulo. Dulo-dulo. Maaari po ito na itong liner nito, nakalubog siya. Kailangan po natin na habulin ito. Kailangan ipaglilihan natin pumantay at aabutin ito para pantay po siya. Kasi ito malalim ito sa banda rito, saka dito malalim siya. Ito medyo mataas na ito kasi tinamaan na ng liha. Dito po halos pantay na po yung gilid ng pinaka engine block nya, pero itong sa gitna na liner masyado malalim, hindi pa tinatamaan ng liha na ginagamit natin. Makikita po natin kulay itim pa rin ito. Ang tinatamaan ng liha ito lang sa dulo, saka dito sa dulo kunti lang. Ibig sabihin itong dalawa nito nakalubog po ito. Kailangan po natin na habulin ito, itong lubog na to. Kailangan pa natin hasain ng todo para abutin itong gitna nito. Kasi kailangan natin pumantay para pag maglagay tayo ng cylinder head gasket, hindi siya sisingaw agad. Kasi katulad nito, pag nilapatan na natin cylinder head gasket, dito sa gitna malalim, dito mataas. So ito po. Sobrang pong tagal na ginawa po natin to dahil sobrang lubog po talaga itong gitna ng itong liner nito. Kasi ito yung bakal na liner, bakal ito, bakal yan, bakal ito. Tapos ito yung aluminum. Ngayon masyado nakalubog tong aluminum nya, kaya mahirap po habulin. Kaya matatagalan talaga tayo paghasa. Dito sa dulo okay na siya, pantay na. Tapos dito malapit na. Ito pantay na siya, kumain na. Dahil dito guys, dito yung kakaroon problema pag ang cylinder head gasket natin ay sunog na sunog talaga. Makikita po natin talaga dito, ito nakalubog na yung cylinder head gasket na tumatama po dito sa aluminum. Kaya itong aluminum sa sobrang init lumubog po yan dahil sunog na sunog po yung cylinder head gasket nito. Kaya ngayon habulin talaga natin tong, pagtiyagaan talaga natin to na maabot natin itong gitna na to, na maabot ng kain ng liha. Dahil kasi pag ito hindi pa pwede dahil dito malalim, tapos dito sa dulo mataas. Kaya kailangan natin pantayin talaga to. Kaya marami pa itong babawasan pa talaga natin to ng marami itong bawat gilid para lang umabot ito. Aabutin natin itong gitna na to.
abutin yung itong gitna po, dahil itong liner na ano na siya, tinamaan na ng liha. Halos na po tinamaan ng liha. Ang habulin lang natin yung gitna, yung aluminum. Kailangan abutin natin to para pumantay na po siya. Bali ang habulin pa natin, 1, 2, 3. Ito malapit na. Pag ito mabawasan na ng husto, aabutin na po itong aluminum na to. Itong aluminum, itong sa gitna po, ito sa gitna, yung kulay itim. Kailangan po kumintab din to para pumantay na siya sa liner. Yun ang gagawin po natin. Kailangan pumantay po siya dito. So ito nga boss, sobrang nahirapan po tayo nito sa paghahasa. Nakikita po natin sobrang tagal dahil nga po dito sa lubog na itong liner, lubog dahil sa sunog ng cylinder head gasket. Ngayon ang gagawin natin, dahil itong gitna na to, itong kulay itim, kung makikita po natin, 1, 2, 3, tatlong itim. Basta ang importante dito, pantay na siya rito saka dito, kasi dito banda tubig dito. Importante dito na pantay na siya. Tapos dito sa gitna medyo lubog pa. Kung habulin kasi natin tong itim na yan, kasi masyado malalim, baka yung piston na tataas yung piston at tataas dito sa liner, hindi na pwede yun. Dahil maano po yung piston, babangga sa engine valve o sa cylinder head. Ngayon, ang gagawin na lang natin dito, hayaan ko na lang itong ganyan, may itim na tira. Gagawaan ko na lang ng paraan nito para hindi sumingaw. Kasi pag hinabol natin to masyado malalim, ninipis na po ito pag hahabulin natin yung itim na yan. Kaya okay na po itong ganito. Hindi na natin pantayin kasi dito itong paikot na to, pantay na siya hanggang dito. Tapos dito rin. Bali yung gitnang gitna lang ang hindi inabot kasi masyado malalim.